Check, check. Ano? Palpit. Check, check. Isang echo. Hey. Hey. And blessed morning po sa bawat isa. And tayo ay magsisimula na sa ating gawain at mag-settle down na po tayo as we prepare ourselves for our worship service sa umagang ito. So, it's our joy to have our time na hindi lang tayo samba ngayon sa oras na ito but also this is our time to remember the great love of Christ in the cross of Calvary. As this time ay sinet natin araw na to for our Lord's table. So this is not also our worship service but also our Lord's table. So, aniling ko po ang bawat isa na tumayo para magkaroon tayo ng pansariling pananalangin. Please remain standing for the reading of the scripture from the book of 1 Corinthians, chapter 11, verse 23 to 29. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take it. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Therefore, whoever eats this bread
or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Praise the Lord for the reading of your scripture. Please remain. Tayo po ay manalangin. Lord Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa araw na to, Panginoon, na ilan niyo po sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, for another opportunity, Lord God, na tinipon niyo po kami muli ngayon sa simbahan na ito, Panginoon, upang sambahin ka, purihin ka, Panginoon. At, Lord God, ang araw na to, Panginoon, ay maalala ka namin, Panginoon, sa mga magitan ng Lord's Table, Panginoon. At, special na araw to para sa inyo, Panginoon. At ibibigay namin ang lahat ng best namin, Panginoon, para lamang sa inyo, Panginoon. Kayo lamang magabi sa amin, Panginoon. Kayo lamang ang maluwalhati, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Ito lamang ang pinapalalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now and ever shall be. World without end. Amen. Amen. Maaari po na tayo po. We are reminded of the greatest message ever given. It is the good news that brings hope to the hopeless, strength to the victory, and salvation to all who believe. Let us sing, "This is the gospel of Christ." Sing. To destroy the works of the evil one and the kingdom of darkness with light, and to rescue men from the law and sin. This is the gospel of Christ. To proclaim good news unto the poor and the brokenhearted new life. And for those who mourn, heaven's child is born. This is the gospel of Christ. And to God be the glory. And to God be the glory. And to God be the glory. This is the gospel of Christ. To redeem the people he calls his own, from every nation, tongue, and tribe. Purchased by the blood, he funded love. This is the gospel of Christ. And to rise again, to conquer death, he'll return like a thief in the night. He will reign in high forever with his bride. This is the gospel of Christ. And to God be the glory. And to God be the glory.
gospel of Christ. And to God be the glory. And to God be the glory. And to God be the glory. This is the gospel of Christ. This is the gospel of Christ. This is the gospel of Christ. Amen. Through his sacrifice, we have been redeemed, restored, and given the gift of eternal life. Worthy is the Lamb who was slain. As our response to his unfailing love and amazing grace, let us sing Hallelujah to the Lamb. Let us all stand and please as we sing Hallelujah to the Lamb. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise. That I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land. Giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory redeemed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land. Giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. And every knee shall bow, and every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land. Giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Lord God of Father, thank you, Panginoon, sa magang ito, Panginoon. Muli kami nag-awitan, Panginoon, para lang sa iyo, Panginoon. Lord God, we are redeemed by your blood, Panginoon. Worthy is the Lamb that was slain for our sins. Lord God, lahat ng awit na ito, Panginoon, handog lamang namin sa inyo, Panginoon. Lord God, buksan niyo po ang puso at isipan, Panginoon, sa araw namin ngayon, Panginoon, na pagsimba, Panginoon. Lahat ng inandog naming awit na ito, Panginoon, tanggapin niyo po, Panginoon. And Lord God, sa mga mapunta pa lang dito, Lord God, ingatan niyo po sila, Panginoon. Isip nila ang kahalagahan, Lord God, ng araw na ito, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, karapat-dapat mahilig sa araw na ito, Panginoon. Ito lang po ang amin naman lang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maaari na po tayo po. Purihin ang Panginoon sa ibinigay niyang pagkakataon muli sa bawat sa atin upang tayo po ay magsama-sama sa gawain ng Lord's Table na kung saan ay iniwan na ordinansa ng ating Panginoon sa bawat mananampalataya na kagaya po natin at gaya po ng pagkabanggit dito ng mga salita ng ating Panginoon na kinote ni Apostle Paul dito sa 1 Corinthians chapter 11 na gawin natin ito sa pag-alaala sa Kanya. So sa ating pong pagdako sa gawain po ng Lord's Table, patuloy po nating ipinapaalala na kung meron po sa ating kalagitnaan na hindi pa po nananampalataya sa ating Panginoon at hindi pa po sumusunod sa bautismo ng tubig, ay maaari po muna siyang mag-obserba. Mag-observe po muna siya at wag muna kukuha po ng mga elements ng ating pong Lord's Table. Not until the time na siya po ay magpasya na sumampalataya sa ating Panginoon at sumunod sa bautismo ng tubig. But for the meantime, siya po ay maaari munang mag-observe sa pagsasagawa po natin ng Lord's Table. At gaya po ng mga paalala dito ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, sa bawat mananampalataya din po na dapat ay nakikibahagi sa gawain ng Lord's Table, patuloy po nating itinutuwid yung ating mga mga naging maling kaisipan na kapag tayo po ay alam nating mayroon tayong mga nagawa sa ating buhay bilang mga mananampalataya na mga kasalanan at hindi naging kalugod-dugod sa ating Panginoon, ay dadala po tayo ng kaaway sa Kanya pong hangarin na tayo po ay hadlangan sa pakikibahagi sa gawain ng Panginoon, lalo na po gaya ng Lord's Table na sasabihin natin sa ating mga sarili na hindi muna ako makikibahagi o hindi muna ako magjo-join sa Lord's Table dahil nais kong maging honest sa nagawa kong kasalanan sa ating Panginoon. So kung ating pong mapansin, nabanggit dyan ni Apostol Pablo, simula sa verse 27 hanggang 28, na sabi niya,
Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. And then sa 28, sabi niya, datapwat siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Kaya bago po tayo magsalo-salo sa gawain po ng Lord's Table ay nagkakaroon po tayo ng individual silent prayer to confess our sins before the Lord. So dahil po dito ay patuloy po nating idulog sa Panginoon ang ating pong mga pagkakasala at pagkakamali sa Kanya sa pananalangin. It is also an open communion na kung sino man po ang nasa kalagitnaan natin na nagmula sa ibang church at napabisita po rito sa church, pero siya po ay nabautismuhan na doon, tumanggap na sa Panginoon at nabautismuhan na sa tubig ng bautismo, ay maaari po siyang mag-partake ng ating Lord's Table. So, dahil po dyan sa mga paalala na yan, ay ngayon inanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay magsitayong lahat at magkakaroon po muna tayo ng individual silent prayer. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nagpadama sa bawat isa sa amin ng kanyang dakilang pag-ibig, lalo tigit sa lahat sa magitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak sa aming Panginoong Kristo, na nag-alay at nagbuwis ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapahintulot mo na muli po kaming maging kabahagi, Panginoon, sa dakilang gawain po na ito ng Lord's Table, na sa magitan din po ng aming pagsama-sama sa gawain na ito, upang patuloy na maging sariwa sa aming mga puso at isipan ang iyong napakadakilang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para sa amin, ang ialay ang iyong buhay upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan at bigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong katawan na nabugbog sa krus ng Kalbaryo, nahirapan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na sa magitan ng iyong mga latay upang kami ay gumaling, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, O Diyos. Maraming salamat din po, Panginoon, sa iyong mahalagang dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo upang linisin kami sa aming mga kasalanan, O Diyos. Maraming salamat sa pagkakataong ito na muli ka naming maalala, Panginoon, sa iyong napakadakilang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo sa magitan ng aming pagsama-sama sa gawain ng Lord's Table sa umagang ito. Sa iyo po namin pinabalik ang lahat ng kaluwalhatian at ito pong lahat ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Okay, sa ating pong pagsisimula ay kukuha po tayo ng mga elemento ng ating pong Lord's Table. At sa bawat membro po at sa ating mga, kung mayroong mga visiting fellow believers, ay maaari po kayong mag-join kung kayo po ay tumanggap na sa Panginoon at nabautismuhan na din.
So tayo po ay magsilapit lahat at kumuha po tayo ng elemento ng Lord's Table. Kung meron na po mga elemento ang bawat isa sa atin, tayo po ay magsisimula sa gawain ng Lord's Table. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y magpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tanggapin po natin ang tinapay. At gayon din, inawakan ang saro pagkatapos na magapunan na sinasabi, "Ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin sa tuwing kayo magsisiinom. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay at inuman ninyo ang saro, ay inayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya." Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Niling ako si Deacon Ira na wakasan tayo sa panalangin. Tayo po'y manalangin po. Ama ko, nagpapasalamat kami sa pagmamahal at pagpupuri namin sa inyo ay sa inyo lamang. Dahil kung wala ang iyong dakilang pagmamahal at iyong kagandahang loob, ay di namin maranasan, Panginoon, ang mga kamanghamanghang mga pangako niyo, Panginoon. Yes. Nagpapasalamat kami dahil hindi niyo pinagkait ang iyong kaisa-isang anak. Bagkus ay ito'y binigay niyo sa amin, Panginoon, para lang, Lord, magkaroon kami ng katubusan para sa aming mga kasalanan at kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kaya salamat po, Panginoon. Sa gitna ng aming kalagayan ay inabot niyo kami. Biniyayaan, pinatawad, at binigyan ng regalo, Panginoon, at bago na estado namin sa iyong harapan, Panginoon. Kami ay tinuring yung mga anak na at matuwid at banal dahil sa iyong ginawa ng iyong anak na si Kristo. Salamat sa iyong banal na Espiritu na sinelyo po sa amin, Panginoon. Dahil ang pagmamahal niyo ay ganun kadakila, ganun kalaki. Kaya
Ganun lang ang pag-ibig na pinakita nyo sa amin, 2,000 taon na, higit Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng to. Kaya sa inyo ang pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa isang Diyos, ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. May I request everyone to remain standing for the reading of the scripture. From the book of 1 Thessalonians, chapter 5, verses 11 down to verse 21. Therefore, comfort each other and edify one another, just as you also are doing. And we urge you, brethren, to recognize those who labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good for both yourselves and for all. Rejoice always, pray without ceasing. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Do not quench the spirit. Do not despise the prophecies. Test all things, hold fast what is good. Praise the Lord for the reading of the scripture. You may now be seated. At sa pagkakataong ito, ay before tayo makinig sa pag-aaral ng banal na salita ng Diyos, ay bigyan natin pagkakataon na to para tayo makinig naman sa tanging bilang para sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. And praise the Lord for this opportunity to sing. And if you know the song, you can sing along. When the sun starts to rise and I open my eyes, you are so good. In the heat of the day, with each stone that I lay, you are good, so good. With every breath I take in, I'll tell you I'm grateful again. When the moon rises high before each kiss goodnight, you are good. When the road starts to turn around each bend, I've learned you are good, so good. And when somebody's hand holds me up, helps me stand, you are good, so good. With every breath I take in, I'll tell you I'm grateful again. 'Cause it's more than enough just
just to know I am loved and you are good. So how can I thank you? What can I bring? What can a poor man lay at the feet of a king? So I'll sing you a love song. It's all that I have to tell you I'm grateful. I'm holding my life in your hands. When it's dark and it's cold and I can't feel my soul, you are still good. When the world is gone gray and the rain's here to stay, you are still good. With every breath I take in, I'll tell you I'm grateful again. And the storm may swell, even then it is well, and you are good. So how can I thank you? What can I bring? What can a poor man lay at the feet of a king? I'll sing you this love song. It's all that I have to tell you I'm grateful for holding my life in your hands. I'll sing you a love song. It's all that I have to tell you I'm grateful for holding my life in your hands. You are holding my life in your hands. To God be the glory. Good morning. So doon sa special number ng ano no ni Teacher Ira, parang naano na natin yung ano, yung glimpse of heaven. Ay, paradise yung ano, yung background ano. So yung question doon sa message na kanta, how can I thank you? Yan, paano kita mapasalamatan? So, in connection doon sa ating topic, this month of March, ano, na yung grace and gratitude. So, how can we thank the Lord? So, yan din po ang tanong para sa pangkalahatan. So, sa ating pong mensahe sa magang ito, nais ko po yung anyayahan sa ating binasa kanina sa First Thessalonians chapter 5. So particularly sa verse 18 lamang po ang ating pagbibigyan ng focus. So basahin ko po particularly yung verse nito, ang verse 18 dito po sa First Thessalonians chapter 5. So sabi po ng verse 18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So may the Lord bless the reading of His Word. Bago tayo magtuloy-tuloy, tayo po ay sandali munang lumapit sa Panginoon upang humingi ng Kanyang pangunguna at patnubay sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli, Panginoon, sa pagkilos at paggawa mo sa aming buhay.
na gawin po naming sentro sa bawat gawain mo, Panginoon, ang iyong napakahalagang mga salita, O Diyos, sa aming buhay, sa aming pananampalataya, Panginoon. We thank you also, Lord, for the freedom that we can study your word. And as we experiencing this freedom, Panginoon, tulungan mo po kami, O Diyos, na maging matalino kaming mga mananampalataya sa magitan ng aming pagsamantala sa kalayaan na ito, na amin din pong ilaan ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, at maging handa po kami sa pakikinig, Panginoon, at pagkatuto sa iyong mga salita, O Diyos. Tulungan mo nawa kami sa magitan ng Banal Espiritu, buksan mo po ang aming puso at isipan, at pagkalooban kami ng pangunawa sa umagang ito. Sa po namin ipinagkakatiwala ang oras na ito. Pagpalain mo po nawa ang bawat isa, at ikaw nawa ang tunay naming mabigyan ng kaluwalhatian, sapagkat ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo, Ama, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So sa mensahe po na ating pag-aaralan sa umagang ito, sa aking sisimula, mula po sa mga pages ng Biblia, makikita po natin na ang pagbibigay ng pasasalamat ay siyang dapat na palaging laman ng ating buhay bilang mananampalataya kay Kristo. Among the people in this world, we as Christians should be the ones who full of thanksgiving. Tayo po dapat yung punong-puno ng pagpapasalamat at hindi po ng pagrereklamo. So sa ating pong ngayon, bansa, ay nakita po natin yung issues ngayon tungkol sa ating mga leaders na naruroon po yung kaguluhan at maging sa administrasyon ngayon at lalo na po sa dating Pangulo, ang mga taga-suporta po ay punong-puno ng mga reklamo. Maging ang mga mananampalataya na kung saan ay hindi po nakaiwas na pumanig sa isang panig. Naruroon po yung kanilang pagsama sa iba pa na magreklamo sa ginagawa na hindi tama ayon sa kanila pong pinanigan. But then as believers, the Bible is teaching us to be grateful, na tayo po ay maging mapagpasalamat sa pinakamalaking dahilan, sapagkat unang-una sa lahat, gaya po ng ating topic, yung grace and gratitude. First of all, because we receive the grace of God. And this grace, beginning from the salvation to the provision of our daily needs. So yan po yung motivation natin sa pagpapasalamat bilang mga mananampalataya. And actually, salvation is enough for us to be thankful, to be grateful as Christians. But then, because of our fallen nature, we tend to forget those truths. And so, the Word of God is keep on reminding us, gaya na lamang po sa umagang ito, na tayo po ay muling palalahanan. At dito po, sa binanggit ni Apostol Pablo, particularly sa verse 18, makita po natin dito, na siyang pamagat ng ating mensahe sa umagang ito, yung a call to give thanks. A call to give thanks. Ang panawagan upang magbigay ng pasasalamat. So I gave another title, our message this morning, na kung saan ay maliban po doon sa pamagat ng ating topic na grace and gratitude.
So I entitled our message this morning, A Call to Give Thanks. So gaya po muli ng binanggit ni Apostle Paul dyan sa verse 18 na sabi niya, "And everything gives thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." So I'm using King James Version. So kung ang inyo pong gamit na version o yung translation ng Biblia ay iba po sa King James, so I would like to inform you that I'm using the King James version. So in our message entitled A Call to Give Thanks, so we have 4 significant points about giving thanks that we are going to look at this morning. So 4 po na mahalagang puntos patungkol sa pagbibigay ng pasasalamat. So the first significant point about giving thanks, una po ay yung the condition of giving thanks. The condition of giving thanks. So in first part of our text, in verse 18 of 1 Thessalonians chapter 5, mapapansin po natin dyan yung words na, and everything. And everything. So that's the condition of giving thanks and everything. Now, I would like to share with you the 2 contrasting condition. The 2 contrasting condition. First, ito po yung the unthankful condition. Ang kondisyon na kung saan ay yung hindi mapagpasalamat. So this unthankful condition, being unthankful, is the condition of the unsaved heart. So let us remember, yung pagiging unthankful or ungrateful, yan po ang kondisyon ng puso ng isang hindi ligtas. So hindi po ba nakakatakot na kung atin pong mapapansin yung ating sarili, na tila ba hindi tayo marunong magpasalamat, we are not satisfied, na doon pa lamang sana sa salvation na atin natanggap, tayo po ay punong-puno na ng pagpapasalamat sa ating Panginoon, sa ating buhay, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. But then, tayo po mismo ay napapansin natin na hindi tayo nagiging grateful sa ating buhay. And so, keep this in mind, brothers and sisters in the Lord. That condition of unthankfulness is the condition of the unsaved heart, Yun po ang kondisyon ng puso ng isang hindi ligtas na tao. So gaya po ng binanggit ni Apostle Paul in Romans chapter 1 verse 21, nasabi niya rito, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but because vain and their imaginations and their foolish heart was darkened. So yung binabanggit po rito ni Apostle Paul sa Romans chapter 1, particularly sa verse 21, ay yung mga di mananampalataya. At ang description ni Apostle Paul sa mga hindi mananampalataya na ito, they are unthankful, ungrateful. So that's the condition of the unsaved heart, yung unthankfulness, yung hindi pagiging grateful. Then the unthankful condition is the condition, secondly, is the condition of the apostate heart. Yung pagiging hindi po mapagpasalamat, yun po ang kondisyon ng isang tao na kung saan ay lumalayo sa katotohanan. So yun po yung ibig sabihin ng apostasy o yung apostate. A man who is
drawing away from the truth. Wala po sa katotohanan. So kaya, it is unbecoming for a person who claiming that he is or she is a Christian, but then he is ungrateful or she is ungrateful. So beware po mga kapatid na hindi po natin mapansin sa ating mga sarili yung pagiging hindi mapagpasalamat, kundi pawang pagrereklamo ang ating pong ginagawa because of these realities or these truths. And then the second contrasting condition, tingnan po natin yung the thankful condition. The thankful condition. So the thankful condition is the condition of the victorious heart. The thankful condition is the condition of the victorious heart. The more na tayo po ay mapagpasalamat, tayo po yung mga mananampalataya na kung saan ay tunay na mga mananagumpay o nagtagumpay. So gaya po ng binanggit ni Apostle Paul in Corinthians chapter 15, verse 57, sabi niya rito, "But thanks be to God, which gives us the victory through our Lord Jesus Christ." So here's the big reason for us Christians to be thankful. Dahil sabi rito ni Apostle Paul, he is grateful here na sabi niya, "Thanks be to God which gives us the victory." We are already victorious. And that's reality is enough for every Christian na kaya po natin for us to be grateful, to be full of thankfulness sa ating pong Christian life, sa ating buhay mananampalataya. Then, secondly, the thankful condition is the condition of the triumphant heart. Ang isa pong mapagpasalamat na Kristiyano ay tunay na siyang nagtagumpay na mananampalataya. Lalo pong pinapatingkad nito, pinapatunayan nito yung ating pong pagiging triumphant, yung ating pong pagiging mapagtagumpay. Kaya sabi po uli ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 2 verse 14, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, "Now thanks be to God which always cause us to triumph in Christ and makes us manifest the Savior or the savor of His knowledge by us in every place." So ano naman po yung napakalaking pinagpapasalamat dyan ni Apostle Paul? Ang sabi niya dyan, because God caused us to triumph. Caused us to triumph. Naalala ko yung John chapter 16, kung hindi ako nagkakamali, sa verse 33 na sabi doon ng ating Panginoong Jesucristo, "Be of good cheer, I have overcome the world." So ang sinasabi ng ating Panginoon doon sa mga alagad, dahil napagtagumpayan niya na ang sanlibutan, yung kanyang mga alagad nagsasampalataya sa kanya sa makatuwid ay mga nagtagumpay na rin. So because of the triumph of the Lord Jesus Christ over death, we are already triumphant. Tayo po ay mga nagsipagtagumpay na. There is no more fear in death. Wala na pong katakutan tayo dapat sa kamatayan, sapagkat ang ating Panginoon ay nagbigay sa atin ng tagumpay, lalo higit sa lahat tagumpay laban sa kamatayan. Kaya yung prinsipyo po dito, thankfulness is the essence of the Christians on earth, na nabanggit po ni Apostle Paul in Colossians chapter 2 verse 7,
thankfulness is the essence of the Christians and heaven, na ating pumabasa din doon sa Revelation chapter 7 verse 12 and chapter 19 verses 6 to 7. So beginning our life here on earth, we have now the essence of thankfulness, or thankfulness is the essence of our Christian life here on earth, beginning here on earth, and it will continue our thankfulness, because our thankfulness is the essence of the Christians and heaven. Magsisimula po tayo ditong matutong maging mapagpasalamat, sapagkat tayo po ay magpapatuloy na magpapasalamat sa ating Panginoon hanggang doon sa langit, sa ating pag-uwi sa ating tunay na tahanan. This world serves as our practice field to be thankful, because someday, kapag tayo po ay naroon na lahat sa kalangitan, yun po ang ating gagawin, ang patuloy po tayong magpasalamat. Kaya nakakabahala po yung mga nag-claim na sila ay Christian sa loob ng simbahan, pero makikita mo po ng kawalan nila ng pagpapasalamat, pagiging mapagpasalamat. Hindi po ganoon ang tinutukoy ng Biblia na mga mananampalataya na nakaranas ng biyaya ng Diyos. Ang tunay na mga mananampalataya na nakaranas ng biyaya ng Diyos, they are the people who are grateful, mapagpasalamat. Kaya tanungin natin yung ating sarili. Am I grateful? Ako ba yung tipo ng Kristiyano na mapagpasalamat? And then, for our application, unbelievers are not thankful unto God. So believers are thankful unto God. So therefore, mga kapatid, kung ang mga unbelievers, ang mga unthankful, hindi po dapat nakikita yon sa isang mananampalataya na kagaya po natin. Only the true believers who are thankful unto God. Yung tunay lamang po na mga mananampalataya ang siyang punong-puno ng papagpasalamat na buhay o na puso. Let us go to the second significant point about giving thanks. So the second significant point about giving thanks, number 2, is the command of giving thanks. The command of giving thanks. So in second part ng ating pong text dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, mapapansin po natin yung words na give thanks. Give thanks. So yung words po na yan sa English or sa Greek grammar, yan po ay nasa imperative mood. Na ibig sabihin, yan po ay command. Yan po ay utos. And as command, it tends to obey, to follow. Therefore, failure to follow is violation to the command of the Lord, and every violation is a sin against the Lord. And it says here that in giving thanks, the Word of God is commanding us. Tayo po ay inuutusan ng salita ng Diyos. So, there are 5 consequential results of the command of giving thanks. So, una, ito po this command allows believers no excuses to be unthankful. So, hindi po binibigyan ng daan ang mga mananampalataya sa pagiging command ng binanggit na ito na give thanks upang ang isang Kristiyano ay magbigay ng dahilan na siya po ay hindi maging mapagpasalamat. So there is no room or there is no
excuse for every Christian na hindi po siya makitaan ng buhay na mapagpasalamat. Dahil unang-una sa lahat, ito po ay inutos ng Panginoon. Ito po ay utos para sa mga mananampalataya at bilang utos ay nararapat po na sundin, na gawin. And then, pangalawa po na consequential results of the command of giving thanks. So this command indicates that God expects believers to be thankful. So brothers and sisters in the Lord, as true saved Christians, the expectation of God from us is to be thankful. Mabigat po yun, mga kapatid sa Panginoon. Kung hindi yun mabigat para sa inyo, then you have to examine yourself. You have to ask yourself if you are child of God. Because as children of God, let us always remember that God expects from us to be thankful. Dahil ito po ay kanyang utos, so the Lord expects from us to obey this command. And then, the third consequential result of command of giving thanks. So, number 3, this command calls for the fact that no matter what struggles or trials believers face, genuine thanksgiving is to be offered to God. So hindi po dahilan na tayo po ay may mabigat na mga pagsubok sa buhay naranasan upang magsabi tayo, magdahilan tayo, mag-excuse tayo na maintindihan naman siguro ako ng Panginoon, kaya hindi ako nagiging grateful ngayon. No. So, hindi po excuse yung anumang pong mga circumstances na maranasan ng isang Kristiyano upang siya po ay maging mapagpasalamat. And then number 4, na consequential result of command of the of giving thanks. This command is enabled by the power of the Holy Spirit. This command is enabled by the power of the Holy Spirit. So after all, the Holy Spirit indwells in us to enable us to be thankful. So kaya, maari na lamang po magdahilan ng isang tao na siya po ay hindi mapagpasalamat, hindi siya nagiging grateful kung hindi sa pinananahanan ng Banal na Espiritu. Pero habang siya po ay pinananahanan ng Banal na Espiritu, kung kiniklaim niya na nananahan sa kanyang Banal na Espiritu, so wala po siyang dahilan. Hindi po magiging katanggap-tanggap ang kanyang dahilan upang siya po ay hindi maging mapagpasalamat. So the Holy Spirit enables every believer to be thankful. And then the fifth and last consequential result of the command of giving thanks. So this command is the fabric of the believer. Is the fabric of the believer. Ito na po yung natin. Ito na po yung ating buhay. Yung mapagpasalamat. So bilang mga mananampalataya. Again, dahil ang pinakamabigat po yung biyaya ng Diyos na atin pong natanggap mula sa Panginoon. And then let us go to the third significant point about giving thanks. The third significant point about giving thanks. So number 3, yung the commission of giving thanks. The commission of giving thanks. So in the third part of our text, sa verse 18 ng 1 Thessalonians chapter 5, apansin natin dyan yung phrase na, "For this is the will of God in Christ Jesus." For this is the will of God in Christ Jesus.
So, that's the commission of giving thanks. So now, we have 5 consequential actions naman po dito of the commission of giving thanks na atin pong papansinin, na atin pong titingnan. So una, the first consequential action of the commission of giving thanks, Christian who are obedient will be thankful to God in all things. Kung tunay tayo po ay masunurin sa Diyos, tayo din po ay makikitaan ng pag-uugali, ng pamumuhay na mapagpasalamat. That's the manifestation, the clear manifestation that a Christian can show evidence to the people around us, yung doon sa ating pagiging masunurin, yung pagiging mapagpasalamat. So makita po natin dito that obedience and thankfulness is go together. Magkasama po yan. Hindi po maaaring sasabihin ng isang Kristiyano na siya po ay obedient sa Diyos, samantalang hindi po siya mapagpasalamat. Dahil kung ating pong babalikan uli doon sa second part ng ating text, yung sabi doon na give thanks ay command. Utos yun ng Diyos na maging mapagpasalamat tayo bilang mga Kristiyano. Kaya magkasama po ang pagsunod at ang pagiging mapagpasalamat ng isang mananampalataya. Hindi po tama na sasabihin natin na tayo po ay sumusunod sa Diyos nang hindi po tayo namumuhay na mayroong pagpapasalamat. Then, pangalawa na consequential action of the commission of giving thanks, Christians who are spiritual will be thankful to God in all things. Christians who are spiritual will be thankful to God in all things. So, the only reason that a Christian will not be thankful when he or she is, carnal and not spiritual. So, kaya, madidetermine pala natin kung anong kondisyon ng ating spiritual life, kung tayo po ay nasa carnality or tayo po ay spiritual kapag hindi na po tayo marunong magpasalamat. So that's the manifestation, that's the evidence of a spiritual Christian. Yung siya po ay punong-puno ng pagpapasalamat. Kaya pagka tinignan mo ang iyong kapatiran, pagka nakita mo yan na hindi na marunong pasalamat, nako, alam na this. Carnal, namumuhay sa carnality. Yan, hindi spiritual. Tayo mismo. We can examine ourselves. Kapag tayo po ay nawawala na sa atin ang pagiging mapagpasalamat, then yun po ay palatandaan na hindi na tayo nagiging spiritual. At ang nangingibabaw na sa atin ay yung flesh, yung carnality. Yan. And then the third consequential actions of the commission of giving thanks, Christians who are God-honoring will be thankful to God in all things. Christians who are God-honoring will be thankful to God in all things. So, kung ating pumaalala yung Romans chapter 8 verse 28, ano sabi po ni Apostle Paul sa verse na ito? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to the purpose of God. Yan. So, all things, ibig sabihin, kahit po sa mga trials sa buhay, yung mga problema na dumarating, dahil ang lahat po ng yon ay ginagamit ng Diyos para sa ating kabutihan, particularly sa ating spiritual growth, sa ating pong pag-mature, sa ating pananampalataya. Di ba kahit sa mga unbeliever, ano po yung isa sa nagpapa-mature sa isang tao? Yung napakarami pong mga trials, mga pagsubok sa buhay.
Kaya lalo tigit sa lahat, pagdating po sa mga anak ng Diyos, hinahayaan po ng Diyos na dumating sa atin yung mga pagsubok na yan. Kasama po yan sa binabanggit na Apostle Paul na all things, let us be thankful. Because yung mga bagay na yon, even yung mga trials, mga problema na dumarating sa atin, ay pinapahintulutan ng Diyos para sa ating kabutihan. And then, the third and last consequential action of the commission of giving thanks, Christians who are living by faith will be thankful to God in all things. Kung tayo po ay namumuhay sa pananampalataya, tayo din po ay magiging mapagpasalamat sa ating buhay Kristiyano. Makikitaan po tayo ng mga tao na tayo po ay punong-puno ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Then let us go to the fourth and last significant point about giving thanks. So, the fourth significant point about giving is the consequence of giving thanks. So the last part of our text na phrase po dyan o words, three consequence of giving thanks na atin pong papasinin dito. Yung una, na consequence pasalamat sa Diyos upang maluwalhati ang giving. We are one of the ways that and glorify God is to be thankful to our Christian God. Then the second consequence of giving thanks toward other believers, they will be encouraged. The more na tayo po ay makita ang ating mga kapatiran that we are full of thankfulness, gratefulness sa ating buhay Kristiyano, our fellow believers will be encouraged because of our testimony, yung testimony natin na pagiging mapagpasalamat. Then the third and last consequence of giving thanks toward unbelievers. So kapag tayo po ay nagpapasalamat sa ating pong mga una sa lahat unbelieving loved ones, and then ganun din po sa ating mga unbelieving friends, unbelieving co-workers, mga co-employee natin sa ating trabaho. So, yung consequence po niya, they will receive a witness. They will receive a witness. And that's our life as Christians. We are also witnesses of Christ. And one way that we can witness the people is by our thankfulness. Yung ating pong pagiging grateful. Yung ating pong pagiging pasalamat. So for our conclusion, sa ating pong pagtatapos, ay iniwanan po kayo ng lesson and application. So una, na lesson and application po natin. So the manifestation of our thankfulness reflects our walk with the Lord. Kung tayo po ay tunay na lumalakad kasama ang ating Panginoon,
So ang makikita ko sa atin ay yung pagiging pagpasalamat. So kaya kung magiging absent po sa isang Kristiyano, ang pagiging thankful, ang pagiging grateful, then he or she is not really walking with the Lord. Then pangalawa na lesson or application, so the genuine worship of the believers is enhanced by being thankful. So we are after the upgrading o yung pagpapataas po natin ng ating pong genuine worship. Then one of the ways is to be thankful. Kapag tayo po ay nagiging mapagpasalamat, ay napapataas po natin ang ating antas na pagsamba sa Diyos. At ito po ay napakalaga na dapat po natin tandaan at lalo na isa buhay sapagkat ang ating pong buhay bilang mga nananampalataya is a life of worship to God. So one of the ways to worship, to even up our genuine worship to God is by being thankful and grateful in our life as Christians. And then the third lesson and application, the effort of the believer is not to focus on being thankful because that will bring failure, but to focus on being controlled by the Holy Spirit, which will result in a life of thanksgiving to God. Yan. So kaya, to completely end our message, as kung basahin ko rin yung Ephesians chapter 5 verses 18 to 20. Nasabi ko rin ni Apostle Paul, and be not drunk with wine, wherein is exists, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. So giving thanks always for all things unto God and the Father, and in the name of our Lord Jesus Christ. So brothers and sisters in the Lord, because of the grace of God that being poured into us, poured out into us, we should be thankful in our Christian life. Tayo po dapat ang makikita ng mundo ito, ng mga tao dito sa mundo, na punong-puno ng buhay na mapagpasalamat. So ang question sa atin, is your life is a thankful life? Do you having a life that is grateful? Nagkakaroon pa ba ng buhay na kung saan ay punong-puno ng pagpapasalamat sa ating Panginoon? So kayo mga kapatid, kung tayo po ay namumuhay sa panay question sa ating Panginoon sa mga sa pagsubok natin naranasan, allow the message of the Lord Jesus Christ through His word this morning that as Christians, hindi po yan ang dapat na buhay natin, kundi ang buhay na dapat natin bilang mga mananampalataya ay buhay na kung saan ay pinupunod natin. Pagpapasantin, yan ang makasyan. Yan ang buhay na siya. Tulong-tulong po tayo ng pasalamat because of the grace of God that being poured out beginning from the salvation that we have received and throughout the provisions of our daily needs. Tayo ay mag-close sa panalangin. Panginoon naming Diyos, banal ang Panginoon sa lahat. We thank you so much, O Lord, for reminding us that as Christians, to receive your grace, Panginoon, the salvation and even the provisions sa lahat po ng aming mga pangailangan sa araw na hindi po kayo binabayaan. And so, Lord, because of this, dapat po, Panginoon, ang aming puso, ang aming buhay ay punong-puno ng kapasalamat. And there should not be room in our hearts and our life of complaints, Panginoon, kundi pawang kapasalamat po, Diyos. Sa iyo po namin binabalik ng lamang kapuruhan, ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. May I request everyone to remain standing for the reading of the scripture from the book of Lamentations, chapter 9, verses 6 up to verse 8. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposes in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. As it is written, praise the Lord for the reading of the scripture. You may now be seated. Tayo ay manalangin po sa oras na ito. Ama kong Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya nyo na pinagkakaloob. Salamat na pinagkaloob nyo, Lord, ang lahat ng aming mga pangailangan. Purihin ka sa kalusugan na iniingatan nyo. Purihin din, Panginoon, kayo sa hamnat buhay na pinagkakaloob nyo. Kaya nawa, Lord, sa aming pagsamba, tagapin nyo muli ang aming mga ikapo, aming mga handog at mga pangako naming mga salapi na patuloy na gagamitin ito, Lord, sa kitatan niya pa na yung gawain sa lupang ito. Pasusan nyo kami ng iyong kagalakan at pagpapasalamat, Panginoon, at bilang mabuting tagapamahalan na iyong ari-arian na pinagkatiwala niyo sa amin. Ito lamang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At habang inaabot po ang ating offering, sa Diyos ang kapurihan po. And sa pagkakataon pong ito, ating pong awitan, Panginoon, ang ating closing song. Let us sing, God is for us. Sing. We won't fear the battle, we won't fear the night. We will walk the valley with you by our side. You will go before us, you will lead the way. We have found a refuge, only you can save. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now,
stand against us if our God is for us? Sing. Even when I stumble, even when I fall, even when I turn back, still your love is sure. You will not abandon, you will not forsake. You will cheer me on, Lord, with never-ending grace. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Neither height nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. You gave His Son to free us, holds me in His love. Neither height nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave His Son to free us, holds me in His love. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Lord Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. And Lord, gapin niyo po nawa, Lord God, ang naawit namin sa inyo, Panginoon. Lord, thank you for the wonderful message, Panginoon, na bigyan niyo po sa amin, Panginoon. May the Holy Spirit guide and control us, Panginoon, to lead our lives to be thankful lives, Panginoon. And we may learn to be thankful in all times, Panginoon. Sa mga bagay, Lord God, na ginawa, Panginoon. Lord, sa aming paghihiwa-hiwalay, Panginoon, ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga lalakari, Panginoon, mga gawain, Panginoon. And Lord God, purihin ka namin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Ikaw lamang ang maluwalhati, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen. Has not given us a spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with all the unfailing kind, oh, be not ashamed.
kapatid, dala-dala mo ang pangako ng Panginoon ay kahigit na managumpay, kaya wala kang papangambahan sa mga araw na darating, dahil wag mong kakalimutan, palagi mandaan, mahal tayo ng Diyos. Diyan po natapos ang ating gawain sa Diyos ng Kapurihan. Tayo mo